If you're in need of alternative medications for your native chickens, probably have a lot of questions, such as, will it is more effective to control infections? Does it improve the immune response of the flock? Or even, how can it help the consumers of the processed native chicken? We have years of experience in raising native chickens in thousands of numbers and using our developed phytomedicines. Phytomedicines are alternative medications derived from plant extracts that have undergone a series of studies to establish the standard processing, concentration, and packaging for it to be users-friendly. We are introducing the CPU garlic tea, a new innovation that helps to prevent and control infections due to Staphylococcus aureus. All you need is to submerge a tea bag over 15 liters of clean drinking water overnight and offer it in the morning among the chickens. It also enhances the growth performances of your native chickens by enhancing the immune response of the infected flock. Our studies further showed that it effectively reduces the cholesterol and uric acid level in the meat and eggs of treated chickens. A healthy and safer option in mitigating the Staphylococcus aureus while producing nutritious native chicken products. So what are you waiting for? You could contact the given numbers for more information and orders. Magandang araw mga ka-native, kung saan kayong bahagi ng Pilipinas o di kaya yan sa ating mga FW, sa ating mga real-time viewers at saka sa ating offline viewers. Ang Philippine Native Chicken po, bumabati po sa inyo at saka buong puso nagpasalamat po ang aming university. Ang aming presidente po dito, Dr. Joseph Robles, dito po sa Central Philippine University. Dito po kami sa may Haro, Iloilo City po. Dito po kami naka-base. Sa matatanong po dyan kung saan po ang Philippine Native Chicken, nandito po kami sa Central Philippine University, Haro, Iloilo City. So kung sa palagay nyo makapunta kayo ng Iloilo, because Iloilo is one of the livable city in the Philippines. Livable city in the Philippines. Ibig sabihin po because there are a lot of real estates being established here at Iloilo. So baka makapunta kayo dito. You can visit us here at the R&D building. Pag pumasok pa kayo dyan sa main gate namin, pakisabi na lang sa guard, guard, pili papunta pa dyan sa may Philippine Native Chicken, dyan sa may bandang likuran, sa may R&D building. So para at least makita po ninyo yung mga development namin dito, kung saan po we are now on the phases of having it on the final stage of the development po. Now, dagdagan natin yung kwentuhan natin. Kaya natin nasabi natin is that na sa ating mga viewers pala dyan, if you have some questions, don't hesitate na mag-post po ng mga tanong po nyo dyan sa ating page, sa ating mga dyan po sa baba, sa comment section po, if you have the questions, para at least matanong na masagot natin. May tanong kasi dito nung nakaraan nating episode na kung saan, sabi, ano daw ang gamot sa tawag dito yung sa may peste, aratay, or what they call the Newcastle disease. Actually, ang Newcastle disease kasi, noon kasi yan that is brought about by a viral infection. Nang hindi pa ganun katindi yung vaccination program, especially to those who are engaging on game fowl, hindi naman ganun katindi ang cases niyan. Natural lang kasi doon, especially on that time na kung saan po medyo mainit yung panahon at saka under transitions pala. Ibig sabihin ng transition from rainy to dry season, dry to rainy season, doon po pasok yung Newcastle disease or what they call the aratay. Yung kung bakit na ang prescription nun, pag sinabi natin aratay or peste, na pag gusto mong i-control, pwede bang magbigay pa kayo ng bakuna before the onset of dry season and before the onset of rainy season. But palagi ang kalimitan po, ang occurrence po niyan is before the onset of rainy season. Hindi naman doon papasok sa dry season but on the onset of rainy season. Ang ginagawa nyo kasi yung mga cultural management na ginagawa noon is that na pag yung manok nyo kung tag-araw sobrang init, pwede bang paliguan yung manok nyo? That is one way na kung saan po sobrang init kasi sa loob ng katawan yan. Kasi ang manok kasi may mga latent heat ng tawag doon, yung init na doon mismo sa loob ng katawan niya, and that is about mga 41 degrees centigrade. Ibig sabihin po, for as long as the temperature will not exceed more than to what?
the internal body temperature po naman, no, hindi yan mabilis na magka-heat stroke. Kaya ang problema ko, doon nakaraang March, no, umabot hanggang 50 degrees centigrade ata. Yung init yan sa may Dagupan, yung bandang Dagupan, as recorded, no, by the Pag-asa. So, ang tanong kung ano ang panggamot dyan is that na in terms of the area na sa tingin po nyo, kasi ang may mga area kasi na hindi naman ganun ka-prevalent yung Newcastle disease. Ibig sabihin po, pag lugar nyo hindi na po ang Newcastle disease, no, huwag nyo dalhan ng manok na nabakunahan. Bakit po? Ikaw kasi nagdulot ng sakit sa area. May mga area parang ganun kasi, no, especially if the area is isolated or far from the other farm. No, na hindi doon siguro yung hangin hindi umaabot doon, siguro may gano'n ang sitwasyon sa point na hindi naman gano'n katindi, no, ang mga sakit doon sa peste. So yung kung bakit na pwede bang gawin natin, no, ikuha natin, no, bigyan natin ng bakuna, no, ang ating mga manok. So ang bakuna na gamitin po natin sa ating manok, ang isa doon tawag natin is what they call the NCDB1B1. No, ang NCDB1B1 kasi ang that will only be given to chicken or chicks na kung saan po yung edad niya is nandoon sa edad na kung saan less than a week old. No, less than a week old yung NCDB1B1. Pero mayroon pa kasi yung ginagawa dyan is that the booster one. No, ang booster one naman, no, lalo na pag yung manok po nyo is intended for breeding later on, no, ang binibigyan naman dyan on the 21 days and up is what they call the NCD Lasuta po. No, dyan naman ang ibigay po ninyo. Kahit na sa ating mga magsasabong dyan, meron kasing mga bakuna ng tawag doon is what they call the Bordeaux. Pag sinatin ng Bordeaux, may mga NCD plus IB, no, sabihin ng NCD plus IB plus infectious bronchitis, na meron din yung NCD plus IBD, no, ibig sabihin po gumburo, no, infectious bursal disease, at saka meron iba din mga different mixtures of vaccine. But if your area po, pag walang ganong klaseng sakit, no, wag kung kayong gumamit ng Bordeaux. Bakit po? It is because na yung mikrobyo na nadala po nyo sa area, baka ikaw na mismo ang nadala po ng sakit yan sa inyong mga manok o sa kawan po ninyo. Yung kung bakit pwede bang ang gawin natin is that pag ang area po nyo hindi ganon katindi yung sakit at saka ang tingin nyo is more on the Newcastle lang, pwede bang Newcastle lang ang ibakuna po natin? Para at least doon lang. Kaya lang pag ang pinapatulo kasi na bakuna po is that is more of what they call the ang tawag natin doon is weekend, no, precisely weekend, no, pinahina na ng mikrobyo. So ibig sabihin po pag nakatulo dyan sa naihip ng hangin dyan, ang tendency dyan na makaabot hanggang doon sa kabila po mas mataas. Pwede bang gawin po natin pag nabakuna po tayo sa lugar natin, pwede bang isampay nyo na lang mga katabi nyo dyan? Sayang kasi ang isang vial po niyan, ang isang vial po ng NCD na dyan is that is good for 1,000 heads. No, 1,000 heads. So sayang naman kasi kung manok mo is only 200, sayang naman 800. Pwede bang sabihin mo na lang yung mga katabi mo, pwede bang sabay na lang tayo, ako na lang bili, ulihin nyo lang manok nyo para pagbigay natin ng bakuna, pwede bang sa gabi? But ang isa sa nakita natin is that if the area, no, lalo na pag umuulan, pwede bang wag po natin bigyan ng bakuna, no, kasi baka ma-activate yung bakuna, yung mikrobyo, at saka ang tawag natin doon is what they call the vaccination failure, no. Ibig sabihin mong vaccination failure, yung nagbigay ka ng bakuna pero nakita mo yung manok mo, no, inatake pa ng peste o ratay, no, yung kung bakit ang vaccination failure, baka sabihin nyo, ay nako, no, yung yung bakuna pala siya nagdulot ng sakit kasi it is because in inappropriate time. Pwede bang basta magbigay po tayo ng pantambal o di kaya yung mga ganon na sitwasyon, no, pwede bang pag umulan, pakikontrol po muna natin yung bakuna, pwede bang wag mo natin magbakuna pag umulan para at least ma-prevent po natin yung vaccination failure. However, if you are giving vaccination to your chicken, now pwede bang, kasi ang kanyang effectivity rate niyan umabot hanggang 4 na buwan, pwede bang every 4 months or 3 times a year
na magbigay po tayo ng bakuna. No, in some areas naman na kung saan mahirapan po kayo maghanap-hanap yan ng IB, no, NCD B1, B1 or NCD Lasuta, kung anong mayroon dyan na available na NCD, it is either Lasuta or B1, B1 po, pwede nyo magamit yan. No? Hindi naman ganun ka-restricted yan. No? So, at least every 4 months, magbigyan po yung manok nyo. That is for a complete prevention. Tandaan natin, lalo na pag ang inahin natin pag namatayan because of the aratay or peste, no, mahirap mo nang ibalik. And remember always that we are investing our hard-earned money sa ganitong project and possible po, pwede bang kunting ingat naman po, kunting ingat. Para at least one way na makatulong po tayo dyan, na maparami po natin manok. But in some areas naman, that if you can access, kasi sa mga malaking poultry supply store po, mayroon silang NCD killed. Ang NCD killed vaccine kasi, that is what they called a oil-based vaccine. Pag sinabi natin oil-based vaccine, ibig sabihin po, injectable form po yan. Medyo may kamahalan lang. But usually po, binibigay yan sa mga manok that is intended for breeding only. Bakit po that is a lifetime vaccine? May mga burot jokes din yan, but pakitanong lang yan sa mga malapit na poultry supply store sa inyo if they are selling that NCD killed vaccine para at least magamit po nyo. But before using it, ang magandang programa dyan sa bakuna is that na pili bang bakuna po kayo sa sisiw nyo on the 3 to 5 days after hatching. Yung amin kasi dito pag-alisat because of the number na medyo maramihan, na binibigyan agad ng bakuna yan, pinapatulo yung NCD B1. No, and then after 21 days, i-follow up po nyo ng booster dose, no, yung NCD Lasuta. And when it reaches about 2 months and a half, no, na-select mo na ang gawin mo pang breeding, pwede bakuna ko ulit ng NCD Lasuta. And then after 2 to 3 weeks or 4 weeks, no, pwede bang magbigay ka na ng NCD killed vaccine. Para at least sigurado ka na kung saan po tuloy-tuloy na yun. Ang mga pag-aaral ng papapakita po na pag ang manok po nabigyan po ninyo ng NCD killed vaccine, no, ang kanyang mga sisiw hanggang 2 buwan po, mas mataas pa yung antibody niya against peste or what we call the aratay. So ganon po ang vaccination, kasi ang palagi tingnan natin is that na basta sakit, lalo na pag virus po, pwede bang ang gawin po natin is pantambal natin is that prevention, bakuna. Sa mga kanitib natin dito na malapit po sa may Iloilo, o medyo sa Iloilo mismo, and then you can have access to us here at Central Philippine University. No, meron po tayo dito na bakuna na kung saan po ito na yung ginagamit namin ever since in 2015. No, ito po ang 5-in-1 vaccine or what they call the lifetime vaccine that we have against Newcastle disease, against infectious bronchitis, at saka infectious coryza, no, salmonella, and what they call the egg drop syndrome. Medyo may kamahalan ng konti per head, per head ang administer ang doses, but I will assure you naman na yung prevention po, sigurado yan, no. Kaya nga kahit na mga yung mga pangsabong na manok sa mga breeder nila, no, marami kasi sa mga nag-alaga ng pangsabong na manok na bumili dito ng lifetime vaccine. So yon, basta ang aming prescription palagi is that na pwede bang at 3 to 5 days bakuna po kayo ng NCD B1, B1, and then pagdating naman doon sa 21 days, no, NCD Lasuta. And then pagdating naman doon sa may 2 months and a half, na bigyan nyo naman ng NCD Lasuta, at saka yung after 3 to 4 weeks na bigyan po ninyo naman ng NCD killed ang inyong manok na intended talaga for breeding. Ang mga sisiyo ng manok na nabigyan po nyo ng NCD killed, na kahit bigyan nyo lang ng bigyan nyo lang ng NCD B1, B1, okay na po yan. Kasi there is what they call the passive immunity, na kung saan po na ipasa po ng inahin at saka tandang, no, ang kanilang immunity with those infection sa kanilang mga sisiyo through the egg. Yan ang advantage po natin. Yung kung bakit that
wag po nyong bigyan todo na bakuna ang mga manok na for market, only those the breeders that you have, para at least yung mga umabili po nating manok safety po. Now, ang tanong ngayon, what if kung medyo sa area naman, siguro medyo nahirapan mag-access. No, ang isa sa tulong po namin is that based on the study that we have, no, ang paggamit po ng salay, no, or what they call the lemongrass o tanglad, ang gawin po natin, no, ibayo po natin at saka i-extract natin yung kanyang katas po. Ang katas niyan po is kunin po ninyo, no, lalo na pag sa mga lugar na kung saan po medyo isolated ng konti, na accessibility wise to vaccine is difficult, no. Hindi naman kasi lahat have the opportunity, no, to access the vaccine. Ang gamitin po ninyo isalay, no, yung sa puno mismo hanggang sa dahon niya, ibayo po ninyo ang purong katas niyan, bigay po ninyo sa manok niyo, no. Ang manok ninyo po is that na possible po yung manok ninyo ang bigay po nyo everyday, no, 1 teaspoon per chicken po, no. Isa yan sa pili magawa. And if you are medyo marami na konti yung bawang dyan, no, because there are also some report na kung in some other areas of the country, no, yung mga sibuyas Bombay na halos sinusunog na lang kasi nabubulok na. Now, you can use what they call that, even the Bombay po, yung Bombay, subis Bombay, na kung saan po katas niyan, no. Sa garlic, you can have it na kung mga tandang o mga inahin, you can give as much as 0.5 no, ml. No, kung makita ko yung tuberculin, yung maliliit na syringe, po, ang kalahati niyan, that is good for the chicken older, aging 2 months and older. But for the CCO, no, bigyan po niyo ng 0.2 lang, no, possibly 0.2, maximum of 0.3 ml, kasi subang init yan. And that is what we observed on, no, on the station that we have, no, para makatulong. At saka yung manok po niyo, pag medyo sobrang init, ang gawin po natin, this is one of the cultural management, no. Gaya ng sabi ko hangin na hindi naman lahat kasi ng area, no, may access doon sa bakuna. Pili bang paliguan po yung manok nyo. Ang paligo pa kayo ng manok nyo, no, wag lang na manok, sabihin natin na tubig lang. If alam ko pag nandoon kayo sa mga bukirin o di kayo sa mga parkland areas na may mga nyug, ang suka na mula sa nyug po, siguro sa every liter of water, mix it with about 2 to 3 tablespoon of sukang nyug. Yan ang ilagay nyo dahil may kasamang asin na kaunti lang, siguro sa 20 liters lagyan nyo sila ng isang kutsarang asin at saka yung vinegar, no, 2 to 3 tablespoon per liter po. That is a good disinfectant. Alam nyo kasi ang suka kasi, no, ang disinfectant na yan, at the same time po, pag yung may stored na init sa loob ng katawan ng hayop, pinapalabas po niya. And then the asin mismo is one of the means on how also to disinfect also the yung katawan ng manok, no. At least pati yung mga kuto at saka yung mga kulugo possibly na makuha po dyan, no, sa kanyang katawan. So sa ngayong gabi po, ganyan po ang ating mai-share po sa inyo. Tandaan po natin, possible po have your chicken be vaccinated, but in the cases na kung saan po walang access sa bakuna po, no, you can use what they call the pure juice ng lemongrass salay or what they call the tanglad. Ang ginagawa po ng salay tanglad, hindi po niyan direkta na pinapatay po ang virus, but what is being undertaken is that yung salay o tanglad na yan ay siya na mismo, no, ang pinapataas niya yung immunity or what they call the immune response ng katawan ng hayop po. No, paliguan po natin ng tubig na may suka, no, sukang nyog at saka asin, para at least ma-disinfect at saka may labas yung init mismo sa loob ng katawan ng hayop po ninyo. So again, maraming salamat po. Hope that ang kwentuhan ngayong gabi po makatulong naman dyan sa inyo, no, sa mga ginagawa po nyo, lalo na sa mga galaga po ng manok. Tandaan po natin, if you have some questions, kindly write it on the comment section para at least dyan sa ilalim po, para at least pag may masagot naman natin, no, through this kind of presentation. This is one way na how we can share the information
sa inyo, lalo na sa ating mga native. Sa hindi pa nakapasubscribe, kindly subscribe, follow, and like our page. Kung sa tingin po ninyo, makatulong po ang programa natin, kindly share this page, no, sa mga kilala po ninyo, makatulong po ang Philippine Native Chicken. So again, this is your host, Dr. Jaime C. Cabas Jr. Na pasalamat po sa inyo. God bless and keep safe always, no, mga ka-native. Is free-range native chicken susceptible to internal parasites? The native chicken in the free-range condition is loaded with internal parasites when they reach 2 months and older. Raisers believe that raising native chicken in free-range conditions is cheaper than semi-controlled conditions. However, the infections due to internal parasites threaten the flock's health. The presence of these organisms creates stress among the infected chickens and makes them vulnerable to other pathogens. Our field studies showed that the chicks aging 2 to 3 months old have a vast population of internal parasites. The roundworm, Ascaridia galli, was the prominent species among the parasites. This worm is the reason for having native chickens with bigger body sizes, but has lighter live weight. Latter, the infections like chronic respiratory infections, infectious coryza, and others follow due to the lower immune response of the said chicken. When do the internal parasites start to infect the chicken? The infection started as early as a few weeks old. The grazing behavior of chicks with their hen allows the former to acquire viable roundworm eggs either in grass, soil, or even in contaminated equipment. Once it enters the gastrointestinal tract of the chicks, it will start to incubate and hatch. The conditions within the gastrointestinal tract favor the hatching of eggs and the growth of larvae of roundworms. It will take about 3 to 4 weeks to hatch. After hatching, it will take 35 days for the larvae to become sexually mature and begin to shed their eggs. When is the best time to administer dewormers? Apply a dewormer as early as 3 to 4 weeks old, and have it be done every 2 weeks. Possibly, select and helmintics having ovicidal effects. The active compound within such a dewormer can lead the fertile eggs into unviable ones for hatching. The applied dewormer can cause death to larvae and the developing embryos in the eggs through these actions.